Malinaw na nag-uumpisa na ang Lakers na bumuo ng off-season plan nila. Inumpisahan nila yan buuin sa paligid ni Luka. Yung mga free agent player, isa-isa ng pinipintahan mismo ngayon na nakabase kay Luka. Wala namang ibang no choice kasi talaga yung mga to na i-priority yung mga role player na possible maging fit kay Luka sa susunod na season. Yan yung mga priority nila na panatilihin sa roster. Hindi lang si Reeves at Lebron ang nasa wishlist ng mga to. Inuuna na rin ng mga to na bigyan ng offer itong si Hachimura, Jackson Hayes na nag-step up sa playoff. Hindi lang yan, nandyan din yung mga pangalan nila Luke Kennard at itong si Marcus Smart at iba pa Si Hachimura yung nakikita talaga dyan na fit kasama si Luka at Reeves Elite floor spacing na may 44% sa 3-point line. Kapag may ball dominant na superstar kasi gaya ni Luka, nakikitang importante talaga yung versatile nitong si Rui bilang wing na kayang mag-open ng spacing sa mid at 3-point line. Kaya kahit itong si Hachimura naman sa mga report sinasabing gusto rin naman na mag-stay sa Lakers. Maganda rin yung tingin sa kanya sa locker room at organization. Ngayon magtatapos yung 3 years 51 million contract niya. Nasa 18.3 million per year lang siya. Kaya nakikita na possible ang target contract ngayon nitong si Hachimura around 25 to 30 million per year na. May mga analyst pa na naniniwalang pwede kasing umabot sa 4 years 100 million to 120 million ang contract niya, depende sa market. Yung problema kasi ngayon, kung hindi kayang ibigay ng Lakers yan, pwedeng mag-explore si Rui sa free agency bilang unrestricted free agent. Yung kay Jackson Hayes naman, hindi rin naman ganun kabigat, unrestricted free agent siya. Pero around 3 million lang per year. Hindi ganun kabigat sa cap space nila. Mas mura siya kesa sa ibang backup center sa market. Isa pa, effective rin naman to May love threat, pick and roll play kasama si Luka at Reeves nung playoffs. Hawak ng Lakers ang bird rights niya. Kaya pwede nilang i-reassign yan kahit lumampas sila sa salary cap. May cap hold ang Lakers kay Rui na 27.4 million, kay Lebron nasa 57.75 million, sobrang laki. Samantalang ang cap hold ni Hayes nasa 6.6 million lang. Kaya kung ikukumpara sa ibang free agent ng Lakers, si Hayes yung isa sa pinakamadaling ibalik nga raw sa roster. Hindi pa masisira ang cap flexibility nila. Yung nabasa ko naman kasi sa sitwasyon nitong si Marcus Smart at Luke Kennard, parehas palang pinag-aaralan ng Lakers yung possible contract ng mga to. Kung papipirmahin nila yan ng extension next season, pero parang mataas pa rin nga raw ang chance na bumalik yung dalawang to Si Kennard kasi papasok sa free agency matapos ang 1 year 11 million contract niya. Sa mga report, ang daming analyst at insider ang nagsasabing malaki yung pakinabang talaga nito sa roster. Pero dapat makuha nga raw ng Lakers yan sa tamang presyo pa rin sa market dahil mahirap nga raw talagang humanap ng elite shooter sa market katulad nitong si Kennard. Ang problema kung mabibigyan nila ng malaking extension si Reeves kasama yung extension pa nitong si Rui at Hayes at maghahanap sila ng center at wing defender, pwedeng hindi na nga raw talaga sapat yung natitirang cap space para bigyan si Kennard ng malaking multi-year contract around 2 years 18 million to 24 million o 3 years 27 million o 36 million. Diyan possible magdesisyon itong si Luke Kennard na umalis, lalo na kung hindi siya fully committed sa LA. Pero nakikitang mas komplikado yung sitwasyon nitong si Smart. Meron siyang 5.3 million player option para sa susunod na season. Pwede siyang mag-exercise ng option niya at mag-stay sa Lakers. Pwede rin siyang mag-option out at maging free agent para maghanap ng mas malaking contract. Kung mag-option out naman kasi siya sa 5.3 million niya na contract sa Lakers, nakikita na possible humingi yan ng long-term contract na komplikado nga raw ngayon sa lagay nila. Si Maxi Kleber, possible casualty ng roster reshuffle lang. Bakit pwedeng mawala? Hindi siya malaking part ng rotation. Veteran contract na pwedeng gamitin sa trade o hindi na i-renew. Depende sa roster moves Pero hindi natin sure lalo't malapit yan kay Luka. Si Austin Reeves hindi na inaasahang umalis talaga dahil sa kanya na mismo nang galing na fully committed siya sa Lakers at gusto niyang mag-stay. Pero yung nagiging issue lang talaga dyan yung cap flexibility sa kanya ng Lakers lalo na sa possible max deal ngayong offseason na kung hindi kayang ibigay ng Lakers yan at least near max deal,
possible dyan magkaroon ng complication. Lalo't maraming team nga raw talaga ang kayang magbigay sa kanya ngayon ng max contract at pwedeng magkaroon ng bidding war pa. Sa lagay ng Lakers sa offseason na to, si LeBron pa rin yung pinakamalaking pangalan na may uncertainty. Bakit pwedeng mawala? May free agent decision siya ngayong offseason. Kailangan ng Lakers na balansehin ang roster sa paligid ni Luka at Reeves na. Ang malaking cap hold niya at kontrata na nasa 50 million direct na nakaka-apekto sa cap flexibility nila. Pero marami pa rin kasing mga analyst, insider ang naniniwala na malaki yung posibilidad na manatili siya kung makakabuo ang Lakers ng contender na roster sa paligid nila Luka. Yan rin kasi talaga yung naglalabasan sa mga report na willing naman si LeBron na mag-pay cut ng malaki, pero ang gusto niya talaga malaman kung ano talaga nga raw yung magiging galaw ng Lakers front office sa offseason na to at kung sino yung target talaga nila na role player o superstar, wingman o elite center sa market, para masigurado nga raw na magiging worth it talaga yung malaking discount na gagawin niya ngayon. Yan yung catch ni LeBron bago siya magdesisyon sa offseason na to, at yan mismo rin talaga yung inaantay ng Lakers yung magiging desisyon nga raw ni LeBron bago ang offseason. Halos 2 weeks na lang nakatali pa rin sila sa malaking contract ni LeBron, kaya kung hindi agad magdidesisyon nga raw itong si LeBron, possible hindi agad makagalaw ang Lakers sa free agency at market. Hindi sila agad makakakuha ng mga role player at superstar man dahil nga malaki yung cap hold na kay LeBron.